Good morning mga ka-farmers, welcome na naman ulit sa ating YouTube channel. So nabibisi tayo. Kahapon nandoon tayo sa Kalangaman Island. Ngayon naman papakain tayo ng ating mga alaga. At ang kasunod, pupunta tayo doon sa ating shop na pinapagawa para magkaroon tayo ng pagkakitaan. Kahapon, habang kami nasa Kalangaman mga ka-farmers, mayroon na nag-install ng salamin, yung glass, sa ibabaw ng table at saka sa harapan. Ang gagawin namin ngayon ay magpipintura, i-finishing para makapag-display na ng ating mga decoration sa ating shop. Kaya bilisan na natin magpakain ng ating alaga. Napakaganda ito sa ating mga alaga mga ka-farmers. Tulungan natin ang sabaw. Ganyan lang yung pito. Ang dami natira. Sayang. Palagi tayo naglalagay ng organic, hinahaluan para masanay. Dahil pagdating ng inahin na yan, yung ating alaga, hindi naman pwedeng pure feeds yung ipapakain natin sa inahin dahil malakas kumain yan pag inahin ng mga farmers. Kaya mas mainam, mayroon tayong mga pwedeng pampakain na hindi tayo gumagastos. Haluan natin ng feeds tapos organic. Gana nito. Sana hindi ito mangagat pag inahin. Kasi ang nanay nito mga ka-farmers nangangagat. Pero maganda yung binibigay ng mga biik. Maramihan. 12, 14 yung anak. Oops. Plato lang muna, umaya na yung pagkain. Plato muna. Ito nakadali oh. Naipit. Sorry. Naipit. Parang kailan lang mga ka-farmers nang ating itong mabili. Pero ngayon, ang lalaki na oh. Huminto ako sa pagbibigay ng banana trunk sa kanila. Pure feeds yung ating pinapakain, Integra 1000. Kasi para napansin ko, hindi natutunawan dahil nga yung shredder, mayroong mga panahon na malaki yung hiwa. Kaya nag-isip ako ng paraan para makatipid sa kanilang pagkain. Integra 1000 pa rin mga ka-farmers yung ating gamit. Pero yung banana trunk, dalawang beses natin pinasok sa machine para ganito na oh. Pinong-pino mga ka-farmers.
siguradong matutunawan sila. Oh, ubos na. Nakipagkwentuhan lang ako sa ating mga subscriber tapos ubos na kaagad. Grabe. Kung hindi tayo gagawa ng paraan para makatipid, siguradong alam nyo na yung kababagsakan ng ating ginagawa. Baka bumalik tayo sa Qatar, huwag naman sana. Nagigira doon. Baka tamaan tayong missile na ligaw. Masaya na ako dito sa aking ginagawa. Oh. Dito yung mga chikiting natin, yung mga maliit. Pag malaki na yan mga kaparmers, tatanggalin ko yan para maluwag. Ito yung kanilang kulungan, sisirain ko na yan para makakalakad sila dito na maayos. Hop, bawal ka dito. Bawal dito ang malaki. Para lang ito sa mga cute. Kasi na ba sila? Baka kulang pa. Ayan. Minsan yung lumaki para makalabas na kayo. Katatapos lang namin magpakain ng mga alaga. Ang ginawa namin, dahil nanghihina si Brad, nagkatay ng 2 native na manok mga kaparmers. Ayan, iangat mo nga. 2. Duha ka katamang kamot. Buhay ito. Ayan o. Para makahigop ng sabaw mga kaparmers. Alam nyo ba mga kaparmers, mayroong isang luto na native na manok. Adobuhin muna, papakuluan, pag nawala ng sabaw, bubuhusan ng coconut milk, gata, purong gata mga kaparmers. Tapos pinatuyo sa gata, naku po, napakasarap, magugustuhan nyo, panalo. So para mga kaparmers, ako muna yung Brad, punta ko lang siya pa, ikaw muna ang bahala dyan, tapos uwi ka, din mamayang hapon, pabalik tayo dito. Unahin muna natin sa shop para matapos na, okay? Yan mga kaparmers, kailangan teamwork. Isa muna, si Brad muna yung mag-aasikaso dyan. Katay kami ng manok, puro na lang trabaho. Hindi pala, kagapon nakapagbakasyon. Magilisan yung pakain kasi meron tayo isang negosyo na gustong ma-open. Kung alin yung pumatok, alin yung kumita, hindi, doon tayo. Huwag tayong huminto sa kasusubok sa pagninegosyo. Kasi kung alin ang maging magaan sa atin at kumita, yun po yung ating papalaguin. Ganun lang yun. Grabe. Sa mga estimated ko sa aking gastos ko sa aking farm mga farmers, is nasa around 70,000 na yan to 80,000. Yun po yung aking estimated. Excuse me. Bukas meron akong ipapakita sa inyo. Yung aking ipapakita sa inyo, hindi ito mangyayari kung wala kayo. Ngayon pa lang, advance po ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyong suporta, sa mga nag-subscribe sa akin, mga positive comment, at maging sa ating silent viewer. Taos puso po kami nagpapasalamat, hindi lang ako, yung aking Brad, aking pamilya, at lalo na yung aking asawa. So thank you. Maraming pong salamat sa inyo. God bless po sa inyo at sa inyong mahal sa buhay.
Ito na mga ka-farmers, ito yung pinakapadlock, 3 piraso dyan sa harapan ng ating shop na ating ginagawa. Ito na. Na-deliver na itong salamin mga ka-farmers. Ito yung ating working table. Ito mahaba ito. Mga 1 lipa yung haba nito. Ito may ilaw na. Dito naman yung pinaka-daanan sa likod papunta dito sa pinaka-stock room mga ka-farmers. Dumating na rin yung ating glass. Ito, kahapon. Habang nandoon tayo sa Kalangaman Island, in-install ang glass na ito kasama ng salamin doon sa table. Nagkakahalaga ho yan ng 5,000. Pero kung glass lang, tayo ang mag-i-install 4,000 mga ka-farmers. Yung glass na ito at saka yung glass na nasa table. Pero 1,000 lang naman ang diferensya, pinalagay ko na sa kanila. Ayos. May lalagay natin dito yung magandang design, tapos makikita sa mga dumadaan sa highway mga ka-farmers. Signage ang kulang at saka pintura, at ang ilalagay natin dito ay mga linoleum ang ating ilalagay sa ating sahig. Meron akong nabili na linoleum, maganda, parang marble style. Mayroon siyang pagkaputi na meron siyang guhit na gold mga ka-farmers. Tapos ito pa. Ito yung mga gagamitin natin para sa pan-display. Yan. Ito. Makikita nyo sa mga tindahan, sa mga mall, ito yung displayan. Pero simple lang yung sa atin mga farmers. Ipapako lang yan dyan. Tapos yung ating mga product, sasabit at lalagyan ng presyo. Baka masilip tayo ng DTI ng presyo. Bawal yun. Yung iba hindi naglalagay ng presyo, tapos yung presyo, adjust. Depende sa mukha ng tao. Okay ba sana mga kapatid? Mamayaman o mahirap, pareho ang presyo. Natapos na kayo magpintura mga kapatid sa harap at saka yung mga lock. Kunti na lang. Makakapag-open na tayo. Ngayon naman, papunta kami sa farm para mag-asikaso ng ating mga alaga at maghanda ng pagkain para ngayon at para bukas. Dahil bukas, mayroon tayong gagawin na kailangan alas 4 pa lang ng umaga makapaghanda na tayo ng pagkain at alas 5 matapos na. Dahil alas 6, simula na ng aming ipapakita sa inyo. See you tomorrow. Pero bago ang lahat, punta muna tayo sa ating triangle house. Ang bago natin makakasama dito sa farm mga ka-farmers, ito yung ating gagawin dito mga ka-farmers. Dahil ang isang anak ng aso ay nasa 6 doon sa aking bayaw. Hiningi ko yung 3 mga ka-farmers. Pinapaubos nga pero sabi ko 3 lang para maagapan at mapakain ng maayos. Napakarami ng pulgas. Oh, ang daming pulgas. Ito yung ating diskarte. Lahat ng aking kinuha ay mga lalaki. Gusto ko yung lalaki mga ka-farmers. Bukod sa matapang, pag babae kasi, marami yung pupunta na manliligaw. Maaari masira yung ating pananim. At pwedeng umalis kung siya ay gusto nang magpasampa. Samantala, pag lalaki, mas maganda para sa akin. Ang diskarte para matanggal ang kuto. Dito. Ating papaliguan. Araw-araw, papaliguan ko sila. Ito yung oregano. Hapon na kasi nang aming makuha. Kaya remedyo muna para mawala yung kanilang kuto. Pero bukas, kung mayroong shampoo para sa
ating alagang aso, bibili tayo. Pero sa ngayon, para makarelax yung kanilang katawan, mag-alas stress na kasi mga kaparmers, kailangan namin maghanda ng pagkain para sa alaga. Wala nang oras para bumili. Ito yung ating diskarte. Sabi nga ng karamihan, effective daw ito na gawing pampaalis ng kuto sa manok man or sa aso. Anong pangalan ito, Brad? Ayan, ligaw. Ah! Yuhu! Ligaw dali! Huwag mangagagat. Walang mangangagat. Dahan. Balat ng mangga, mga kaparmers. Oh, grabe. Sumasapol pa yung isa. Isa lang. Up. Alright, everybody. Okay. Sakit. Apa? Bawasan nyo na yan. Itong balat. Favorite nila yung balat. Kahit yung balat, mga kaparmers. Kinakain nila. Diba? Ini na. Maya. Titindi nito. Ayan. Aray. Pasaway ka. Kanya-kanyang takbo, kahit saan. Nakukuha na ng kanilang gusto. Oops, may ipit. Ay, pati yun, bumabalik. Doon. Hindi. Bahit na. Meron pa kaming gagawin. Mga piking duck natin. Parang masarap. Yung ating pinaghalo ngayon, banana trunk, Integra 1000 din kanin lamig, mga kaparmers. Bahaw galing sa Jollibee. Ubus na. Bilis. Noong mga unang araw nila, in-stop ko yung pagpapakain ng banana trunk kasi nakita ko nabubulunan. Nag-isip ako ng paraan paano sila mabibigyan ng banana trunk na hindi sila mabubulunan. Kaya ito yung ating naging solusyon. Ayan na, napaka-nipis. Maganda yung pagkakagiling. 2 beses namin pinasok ni Brad doon sa shredder. Kaya ito yung kinalabasan. Oh. Oh.
Grabe, ang bilis kumain. Yung kanyang pagkain, pollard. Pollard, no? Oy, 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 oy! Uy, Iroy ka daw. pollard at saka daliri, kung tawagin. Wild gabi. Dami, ah. Laki na. Unlimited din ang pagkain ng kamamas. Oh, mga manok. Palapit na ng palapit. Laki ito hanggang piyesta. Sigurado. Katatapos lang namin magbigay ng patuka, iniwan namin yung 3 aso. Siguro naman hindi sila aalis doon dahil maganda naman yung binigay namin na kumot social, di ba? Merong parang kulungan pero nakakalabas sila kasi pinagmasdan ko kanina yung isa, pag tumatae ay lumalabas mga kaparmers. Maganda pag ganon. Mahirap yung nasa loob ng bahay dudumi. Uwi kami ng maaga dahil sabi ko kay Brad, alas 4 pala ng umaga dapat makapagbigay na tayo ng pagkain ng ating mga alaga dahil bukas ng umaga pupunta tayo sa isang lugar na makakapag-relax, makakapag-unwind na para bang paraiso. So paano? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa ating mga ka-farmers na nagko-comment, nanonood, sumusuporta, mga silent viewer. Maraming salamat sa inyo. Again, inuulit to, ang inyong pag-subscribe ay napakalaking tulong para sa amin. Lalo na kami ay nagsisimula sa farming business at sa iba pang negosyo na aming sinisimulan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa inyo and mabuhay po kayo. God bless po sa inyong mga mahal sa buhay.